Makikita ba ng dating employer ang Kiwa transfer? So ito yung tanong ng isa nating kabayan, ano, tungkol dito sa dahil nakakita na siya ng bagong employer and malapit nang matapos yung kanyang contract. So tinatanong niya kung makikita daw ba ng dating employer ang Kiwa transfer, at saka meron kasi siyang nag-file siya ng labor case under gamit ang Article 81. So explain natin to para malinaw mga kabayan, ano? So may bago na siyang employer na gustong mag-transfer. So ganito po yung malinaw na sagot. So paano nagsisimula ang transfer? Ano, umpisa natin. Kapag nagpadala ng transfer request ang bagong employer, lalabas muna ito sa iyong Kiwa account. So unang mong dapat gawin is basahin ng mabuti yung bagong kontrata, kasama ang salary, kung ano yung magiging trabaho mo, kung saan ang location, at saka yung contract period, 1 taon, 2 taon, start date, end date. So kapag in-accept mo ang request, magpapatuloy ang proseso ayon sa transfer type at na pinakita sa Kiwa. So makikita ba ito ng dating employer? Okay? Opo, makikita po ito kung regular transfer ang proseso. Makikita ng current employer ang request. Ibig sabihin, maaari nilang aprobahan or i-accept, maaari nilang i-reject yung transfer request. Kapag inaprubahan nila, magpapatuloy ang transfer process. Kapag ni-reject naman ng iyong current employer, hindi matutuloy ang request na iyon. Ngayon ang tanong, ano ang mangyayari kapag ni-reject? So kapag ni-reject ng employer, mga kabayan, ang yung transfer request, hindi ibig sabihin na automatic is magkakaroon ka ng hurog or absent from work, kasi ilan din yan sa mga katanungan ng mga kabayan natin. Hindi rin ibig sabihin na automatic is magiging illegal ka. Ang mangyayari lamang, hindi lang matutuloy ang transfer mo gamit yung transfer request na yon. Mananatili muna ang kasalukuyan mong status habang inaayos ang tamang legal na proseso. Ngayon, ito naman, paano kung direct transfer? May mga sitwasyon na maaaring payagan ng worker na lumipat nang hindi kailangan ng approval ng dating employer. Ito ay depende sa eligibility, status na makikita mo kabayan sa iyong Kiwa system. Halimbawa, maaaring mahalaga ang mga problema tulad ng halimbawa may mga violation, hindi pagbabayad ng sahod, expired ang work permit, or yung iba pang labor violations na nakadetalye sa Saudi labor law or sa Kiwa. Okay, makikita natin doon yung mga yung mga nasasakop ng mga serious violation ng employer at kahit tayong mga empleyado. Pero hindi po automatic na magiging direct transfer dahil lamang nagsampa ka ng complaint or gumamit ka ng Article 81 kagaya ng sitwasyon ng ating kabayan. Ang Kiwa system at HRSD ang magdidetermine pa rin kung qualified ka. Kung halimbawa halos 3 buwan nang walang sahod, siyempre kailangan itago mo lahat ng ebidensya tulad ng bank statement, salary record, yung iyong Kiwa contract, screenshot niyan, messages na sa employer, yung iyong complaint number at hearing records, kasi ang kay kabayan is mayroon na siyang hearing and kaya siya nag-file ng Article 81 kasi 3 buwan na siyang hindi pinapasahod kaya ginamit niya yung Article 81. And then ibigay ang mga dokumentong ito sa iyong bagong employer. So ipacheck nila sa Kiwa kung qualified ka para sa transfer na hindi nangangailangan ng approval ng dating employer or yung tinatawag na natin na direct transfer. So kaya ang sagot ko ay oo, maaaring makita ng dati mong employer ang regular transfer request sa Kiwa. Maaari nila itong i-reject, maaari nila itong i-accept kung kailangan ng kanilang nag-system ang kanilang approval. Pero kung qualified ka sa transfer without employer consent, maaaring hindi na kailangan ng kanilang approval.
So, ang ang tandaan mga kaibigan, mga kabayan, huwag muna po tayo magtatrabaho sa bagong employer hanggat hindi officially completed yung ating yung ating transfer sa Kiwa. So para sa iba pang malinaw na impormasyon tungkol sa Kiwa, Saudi Labor Law, Mosanet, bisitahin niyo po yung pinoytalks.com. Doon po kayo mag-post ng inyong mga question at lagi po ako nandoon. Mas active po ako doon sa aking website, sa forum na yun, dahil inaayos ko pa, pinapaganda ko pa. So doon nyo po i-post, pinoytalks.com, ask the community, and follow nyo na rin po yung mga social media para updated kayo sa ating mga vlog, sa ating mga updates dito sa Saudi Arabia na kapakipakinabang sa ating mga bilang OFW dito sa Saudi.